Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga ka-ride-on sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa lahat ng mga nilalang ng Diyos mula sa iba't ibang mga bansa sa buong mundong nilikha ng ating Panginoong Diyos. Muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli para sa ating episode 23.6 ng Ride On Ministry live streaming. Itong araw na ito ng linggo March 22, 2020 in collaboration with the BLCT Palm Pulpit Active Living Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Mahabaging Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa napakagandang pagkakataon na binigay mo sa amin sa buong daigdig na ito. Upang kami, O Diyos, ay sama-samang lumalapit sa inyo sa diwan ng panalangin, ng pagpupuri, ng pagsamba, at sa lahat na aming madadala sa inyong paanan sa napakagandang araw na ito, na kung saan ay lahat po ng mga churches, lahat ng taong bayan, mula sa iba't ibang dako, kahit na po sa loob ng kanilang mga tahanan at sa pamagitan ng technology na ito, ng internet, ay maaari kaming magpatuloy sa aming pananambahan sa gitna at sa kabila ng krisis na nagaganap sa buong daigdig na ito, lalo na dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga po, O Diyos, inihiling po namin na kami po'y gabayan at pagpalain ng inyong banal na Espiritu upang maituon namin ang aming mga puso't isipan at buhay sa inyo lamang, O Diyos, sa mga pagkakataon na ito. At kami ay pairugan ng kasapatan, ng biyaya, ng pagkaunawa at karunungan upang kung anuman ang mensahe na nais mong dalhin sa amin, maunawaan po namin at aming maisabuhay sa pang-araw-araw. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Sa ating Panginoong Diyos, ang araw na ito ay linggo at tayo po ay naatasan na ito po ay araw ng panalanginan dito sa bansang Pilipinas. Ano po? At gayon din sa buong daigdig sapagkat ito po ay araw ng linggo kaya ating pong purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya nasa panahon po tayo ng sagutang tawag ng pagsamba at pagkatapos na akin pong sasambitin ang ilang mga bersikulo at pangungusap mula sa awit 23, talatang 1 hanggang 6 na ito ay bahagi ng ating pangkalahatang leksyonaryo. Ang inyo pong isasagot ay lumalapit kami sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas, sa banal na diwan ng pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat at pagtatalaga. Amen. Yun po ang ating isasagot. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan.
Ang sagot po natin, lumalapit kami sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas, sa diwa ng pagpupuni, pagsamba, pagpapasalamat at pagtatalaga. Amen. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Ang sagot natin, lumalapit kami sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas, sa banal na diwan ng pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat at pagtatalaga. Amen. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. At ang sagot natin, lumalapit kami sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas, sa banal na diwan ng pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat at pagtatalaga. Amen. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Ang tugon natin, lumalapit kami sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas, sa banal na diwan ng pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat at pagtatalaga. Amen. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Ang tugon natin, lumalapit kami sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas, sa banal na diwan ng pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat at pagtatalaga. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Diyos, lagi pong Amen sa Kanya. Dahil napakahalaga po na sa panahon ng mga krisis na ito, ay laging positibo ang ating mga isip at puso na nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Kaya awitin po natin ng himno na To God Be the Glory sa katitikang Tagalog. Kung meron po kayong mga hymns, kahit na English, pwede po kayong sumabay. At kung Tagalog naman ay meron kayong pwede kayong sumabay, at ang aking ginagamit na himnaryo, mga awit sa pagpupuri at pagsamba. Kaya awitin po natin itong napakagandang awit na ito na kaloob po sa atin ng Diyos sa umagang ito, na nararapat lamang na ating pong pupurihin at sasambahin ang dakilang Diyos na ito, na siyang kapilas natin sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Ating sambahin at purihin ang Diyos, dahil isinugo ang mananakop, ang buhay niya'y kusang inialay. Pinto ng langit sa ati binuksan, papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas sa
sasalang sa atin ay nagpahamak ang bawat mananalig ng taimtim. Patawad ng Diyos tunay nakakamtin. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo. Yamang sasalay tinubos niya tayo. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa kung si Kristo ay atin nang makita. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos pagkat magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo. Yamang sasalay tinubos niya tayo. Purihin po natin ang Panginoong Diyos at napakaganda at patuloy po natin angkinin ang pangako at deklarasyon ng awit na ito na sa ating pagpupuri at pagsamba at sa ating pamumuhay sa araw-araw ay ating po lagi na i-declare at angkinin at yakapin na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na kanyang inialay ang kanyang buhay at tinubos niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Kung meron kayong katabi diyan, sabihin ninyo Amen sa Panginoon at sabihin niyo sa katabi niyo, ikaw ay tinubos ng Diyos at gayon din ako. Kaya purihin natin ng Panginoon. Ano pong sinabi ng inyong katabi? Sinabi din ba na ikaw rin ay tinubos ng Panginoong Diyos? Mga kapatid, sa Panginoon, nasa diwa po tayo ng matimtimang paglapit sa Panginoong Diyos, sa diwa ng pagkilala at pagtanggap sa lahat ng ating mga pagkukulang. At sa kanyang banal na harapan ay napakamainam na maririnig ng Diyos ang ating pagsisisi at gayon din ang paghingi natin ng kapatawaran sa lahat ng mga ito, kasama na ang kanyang paglilinis. Kaya nga po doon sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 9 hanggang 10, ganito po ang sinasabi, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya nga po sa pagkakataon na ito, ng tahimik na sandali, ay tayo po ay magnilay-nilay, lumapit sa Panginoon at hingin natin ang kanyang habag, ang kanyang grasya na nagpapatawad sa lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala, at yan po ay atin pong gawin sa ngayon.
Sa pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming pagsamong pagsisisi at paghingi ng inyong pagpapatawad at paglilinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen. Sabihin po natin lahat, Amen, sa ating Panginoong Diyos at ang salita ng kapanatagan na siyang panghawakan natin mula sa ating pangkalahatang leksyonaryo, Efeso, Kabanatang 5, talatang 8 hanggang 4, at ganito po ang napakalinaw na sinasabi ni Apostol Pablo. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong nakikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na tututulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Purihin ang Diyos sa mga talatang ito na nagbibigay sa atin ng ibayong kapanatagan at katiyakan sa ating mga buhay sa bawat pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya purihin po natin ang Panginoon na buhay na siyang pinaglalagakan natin ng ating pagsamo at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya bago natin tunghayan ang mensahe ng buhay, ay nais ko pong maghandog ng tanging awit. Ang pamagat nito ay Brightly Beams. Alam ko pong alam niyo ang awit na ito. At maaring hindi niyo memorize. Pero you can relate and you can intercede and reflect on the content of this very beautiful and inspiring message of the song Brightly Beams. Maningning ang kaawaan ng amang tumatanglaw sa atin, pinababantayan ang ilaw niya sa pangpang. Bayaang nagliliwanag, ilaw sa tabing dagat, upang ang
nangaglalaya, iyong ang mailigtas. Madilim ang kasalanan, alon ay umuungal. May mga matang pag-asay, ang liwanag sa pampang. Bayaang nagliliwanag, ilaw sa tabing dagat, upang ang nangaglalaya, iyong ang mailigtas. Hayo na papagningasin, ilaw mong makulimlim, nang iba'y mangagligtas din at maagaw sa dilim. Bayaang nagliliwanag, ilaw sa tabing dagat, upang ang nangaglalaya, iyong ang mailigtas. Amen sa ating Panginoong Diyos. Lahat po tayo ay nasa kalagitnaan ng patuloy na paglalakbay sa ating mga buhay, sa ating pamilya, at gayon din bilang bayan ng Diyos at bilang buong sanglibutan na kaloob niya po sa bawat isa sa atin. But the promise of this beautiful hymn, my dear friends, and ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, na sa gitna ng kadiliman, merong tumatanglaw, at sa gitna ng kadiliman ng kasalanan, merong Diyos na siyang ilaw ng sanglibutan. Kung kaya't kung siya ang siyang ilaw ng sanglibutan, at kung tayo ay ilaw din ng sanglibutan bilang ekstensyon ng kanyang pinakailaw, hayaan po natin na tayo po ay magliwanag at magbigay sinag sa gitna ng mga panahon na ito na nangyayari po ang iba't ibang pagsubok at krisis. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Amen sa ating Panginoon. Ang ating pong paksa sa araw na ito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo, at ka-ride-on sa kanyang mga salita, at ka-ride-on sa pagpupuri, pagsamba at pananalangin, ay ang paksang pinakikinggan at pinagagaling ng Diyos ang mga tunay na nakikinig, sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. Ulitin ko po, pinakikinggan at pinapagaling ng Diyos ang mga tunay na nakikinig,
sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. Nang salalayan ng ating mensahe ay mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 9, talatang 1 hanggang 41 na ito ay bahagi ng ating leksionaryong pangkalahatan sa araw na ito ng linggo March 22. Alam natin kung hawak po natin yung Biblia na sa mga talatang aking nabanggit ay meron pong 3 bahagi dito. Doon sa talatang 1 hanggang 12 ng Kabanatang 9 ng Juan, ang nangyari doon ay pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag at doon naman sa mga talatang 13 hanggang 34, nagsiyasat ang mga Pariseyo tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon Jesucristo sa isang bulag. At yung pangatlong bahagi, ang kabulagang espiritual na yan naman ay masusumpungan sa karugtong ng mga nabanggit ko, Juan 9:35 hanggang talatang 41. So yun po ang kabuuan ng Juan 9, talatang 1 hanggang 41. Kung mapapansin ninyo, napakagandang tekstong ito na ating pong pag-usapan. Sapagkat bago naganap yaong pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, na ang konteksto nito ay araw ng pamamahinga. Ibig sabihin nun ay araw ng Sabat o kaya ay araw ng Sabado. Ngayon, sa paglalakad ng ating Panginoong Hesukristo, ay meron siyang nakita na isang lalaking ipinanganak na bulag. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Jesus Christ yung lalaking yon na ipinanganak na bulag. Ibig sabihin nun ay from the birth of this man na bulag ay bulag na siya. At hindi rin nabanggit dito kung ilang taon na yung lalaking bulag na ito. Pero ang mahalaga, alam natin na mula sa kapanganakan niya ay bulag na ang lalaking taong ito. Ngayon, dahil kasama niya ang kanyang mga alagad, ano po? Ay tinatanong siya ng kanyang mga alagad, at ang katanungan ay ito po. Bawal po ang judgmental, ano po? Ang tanong nila, Rabbi, ang ibig sabihin ng Rabbi, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya o ang kanyang mga magulang? Yun po ang malinaw na katanungan ng mga alagad. Ano po? Kaya ang kasagutan ng ating Panginoong Hesukristo ay ganito. Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya
o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Napakahalagang kasagutan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na hindi po naging kasalanan o kapabayaan ng ipinanganak na lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa siya ay lumaki. At gayon din ang kanyang mga magulang. Although sa siyensya, lalo na sa mediko, mga kapatid sa Diyos, ay merong other reasons kung bakit merong ganyang mga biological na nangyayari, kung bakit mula kapanganakan ay nabulag. Pero yung iba naman ay nabulag sapagkat merong nangyaring aksidente o kaya'y anumang pangyayari na nasanggi yung dalawang mata pagkatapos nabulag. Ano po? Pero dito ay maliwanag yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo sa teolohiya, merong tinatawag lalo na si Rodolph Otto, na isang theologian, na Mysterium Tremendum. Ano po? The tremendous mystery of God being manifested and at work in a particular place and space and time. Ano po? At diyan natin makikita na itong si Jesus ay hindi lamang basta siya ay isang tao, kundi meron siyang taglay na kapangyarihan mula sa langit at mula sa Diyos na kung saan ay ang Diyos na ito ay nahayag sa pamamagitan niya. And that is indeed the theology of the incarnation of God in Jesus Christ, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. At gayon din, ibig sabihin, alam na alam ni Jesus itong lalaking bulag na ito from the status of his birth physically, sapagkat hindi lang siya tao, kundi taglay niya rin yung pagiging sumasalahat ng dako siya. Taglay niya rin yung pinakamakapangyarihan siya sa lahat. At gayon din, taglay niya rin yung talagang alam niya ang lahat. At yan ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At gayon din ay ipinakikita ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang yung upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, kundi yung the essence and importance of every time being embedded in the entire creation of God. Ano po? Napakahalaga diyan sapagkat sa ating Panginoon Jesucristo, sa Kanya ay walang dapat na oras at pagkakataon na nasasayang. Ano po? Napakahalaga po yan. Kaya, yun hong ginawa ng ating Panginoon para sa ganon ay mahayag ang kapangyarihan ng Diyos ay
kinakailangan at nararapat sa pagkakataon na iyon, sa konteksto ng kanyang ministry na iyon, mga kapatid at mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon, na dapat na si Jesus ay kanyang gawin ang ipinapagawa ng inaasahan, yung demand and expectation of the revelation and presence of God's kingdom. Sapagkat mariin na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pagkakilala na mula sa Diyos Ama, na siyang kahayagan mula sa Kanya, sa pamagitan niya, mga kapatid, sa Diyos, ay nandoon ang pagkilala na siya ay isinugo. Ano po? At kinikilala niya ang nagsugos sa Kanya. At kinikilala niya rin at ipinaparating sa atin ang kahalagahan ng bawat panahon. Ano po? Na ang kabuuan ng bawat panahon ay umaga at gabi. Umaga, gabi, ang kabuang araw, at sa bawat kabuuan ng pagdatal, ng kabuuan ng dumaratal na panahon sa ating mga buhay. Kaya nga, sabi niya, samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang magagawa. Kita niyo, yung kahalagahan ng panahon, ibig sabihin doon sa atin, yung magagawa natin sa ngayon ay huwag na natin ipinagpapaliban, and the best example ay walang iba kundi ang ating Panginoon, sapagkat sa pangyayaring ito, hindi niya ipinagpaliban. At ang importante pa na kanyang sinabi ay, habang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Amen po ba sa ating Panginoon? Would you say amen to that? Sapagkat sa panahon nitong crisis na ito, Jesus will always be the light of this world that will shine us, that will illuminate us, that will radiate into our state of life at present. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga po, pagkasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa araw ng pamamahinga, ay kanyang ginampanan ng kanyang ministeryo bilang pagtupad sa revelasyon ng kaharian ng Diyos, at gayon din sa kanyang pagkakasugo, at samantalang merong araw pa sapagkat paparating ang gabi, ay kanyang isinakatuparan ang ministeryo ng pagpapagaling, sapagkat ang kanyang madiin na sinabi, siya ang ilaw ng sanglibutan. Ano po? Pansinin natin yan. Kaya nga po, pagkasabi ng ating Panginoon Jesus, ano bang ginawa niya? Yung sinasabi doon sa verse 6, siya po ay lumura sa lupa. Ano po? At gumawa ng putik, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. What a creative ways and means of Jesus Christ. So innovative, so organic, and in accordance with the story of God's creation in the book of Genesis. Ano po? Napakahalaga yung mga elemento na yan ng lupa, at gayon din yung putik, yung hininga ng Diyos, at tayo nagkaroon ng hininga. At yan ang ipinahid.
ng ating Panginoon Kristo sa mata ng bulag na ito. At sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo sa lalaking bulag pagkatapos kanyang ipinahid sa kanyang mata ang kanyang ginawa na putik. Ano po? Ang kanyang utos sa lalaking bulag na ito, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Nang kahulugan ay nito ay sinugo ayon doon sa verse 7 at ang karugtong na mandato ng ating Panginoon sa lalaking bulag ay maghilamos ka. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na itong lalaking bulag na ito. What a tremendous mystery, a miracle na ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po? Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos kung hindi ho nakinig at sumunod itong lalaking bulag na ito ay hindi po niya mararanasan ng mysterium tremendum and mysterious miracle of Jesus Christ sa kanyang buhay. Kaya nga po, nothing is impossible in the mighty presence and acts of God through the power of His Holy Spirit and through His amazing and powerful word. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa panahong ito, mga kapatid, mga kababayan, at mga ka-ride-on, napakahalaga po ngayon ang tubig. Ano po? Basic necessity. It symbolizes life. It symbolizes the anatomy of cleansing. It symbolizes something that can contribute to one another in everyday cycle of this life. Lalo na sa panahon na ito ng talaga naman enhanced community quarantine na isa ho ito sa sinasabi, pinag-uutos sa atin na maghugas tayo ng ating mga kamay. Hindi lamang everyday, kundi lagi-lagi sa bawat araw. Siyempre, kasama na dito yung ating paghihilamos, yung ating na tayo po ay naliligo at habang ginagawa natin ang mga ito ay sinasabi natin na sumusunod tayo, nakikinig tayo sa Panginoon, and we declare and pray that in the mighty name of Jesus Christ, please use this available water upang sa ganon ay aming mapuksa itong coronavirus disease na ito, 2019. Lalo na sa ngayon na wala tayong too much na alcohol at gain din yung mga ginagamit natin na pampalinis, energizer, sanitizer. Alam niyo yung aking alcohol doon, 2 ganyang kalaki, pero meron na lamang ganyan. At napakaganda yung teksto natin sapagkat yung paglilinis, yung paghihilamos, yung paliligo, at gayon din sa lahat ng mga sangkap ng ating ginagawa, pagluluto, lahat na lamang mga kapatid sa Panginoon, we cannot live without the presence and availability of water into our midst and into our respective families and even all the business enterprises. Lahat ng nag-i-exist na mga establishmento
maging sa pribado at maging sa gobyerno sa buong mundo, we need the availability and presence of water. Kaya, makinig tayo sa mandato at sinasabi ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, pumunta ka doon sa poset, maghugas ka ng hamay, maghilamis ka, pumunta ka doon sa paliguan, maligo ka na, 1 linggo ka nang dinaliligo. Praise the Lord. At ang lalaking bulag na ito ay naging talaga namang ang kanyang pakikinig, yung kanyang pagsunod sa pinagagawa ng Panginoon ay kanyang ginagawa. At yun po ay inihanda ng Panginoon ang kanyang isip, ang kanyang puso, upang siya ay maniwala sa ating Panginoon. Pero, ano naman ang reaksyon ng mga kapitbahay niya at mga nakakita noon sa panahon pa na siya ay bulag at siya ay nagpapalimos? Ano po? Ang sabi nila, hindi ba iyan ang dating lalaking nagpapalimos? Iyon ang kanilang tanong. Ibig sabihin nun, ang buhay ng kapatid na ito na lalaking bulag ay bukod sa bulag siya at kailangan niya ng livelihood, pang physical na sustina sa kanyang pang-araw-araw na buhay at siya ay namamalimos na marangal. Alam niyo po, ang hamon dito sa atin ngayon, wag na po naman sanang masasaktan ang mga tamad. Ano po? Huwag tayong maging tamad. Sapagkat yung sinasabi nga ng mga Koreano na Christian ay huwag kang kakain kung hindi ka nagtatrabaho. Ano po? Kaya dito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos, kung ang isang lalaking bulag dati na pinagaling ng ating Panginoong Diyos ay merong nagagawa sa panahon ng kanyang kabulagang pisikal. Yan ay magsilbing inspiration and challenge sa bawat isa sa atin na walang imposible sa Diyos. Ano po? If there's a way, if there's a will, there's a way. Kaya try and try until you succeed. Maybe, merong mga process ng buhay natin na nahihirapan tayo. Pero hindi tayo sumusuko, nagpapatuloy tayo at patuloy tayong nagtitiwala, nakikinig, sumusunod, nananangan sa Diyos until we finally experience the ultimacy, the peak and height of being financially freed. Ano po? And how much more na pinagaling ang lalaking bulag na ito. Mas lalo siyang maraming magagawang pambihirang pagkilos at paglilingkod at paggawa ng mabuti. Would you say amen to that, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos? Yan tanong ng mga kapitbahay at mga nakakita sa kanya sa panahon na siya ay nagpapalimos sapagat siya ay bulag. Hindi ba yan ang dating lalaking nagpapalimos? At ang sagot naman ng ilan, iyan nga. Yung iba naman ay hindi kamukha lang. Wika naman ng iba at sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Alam niyo po? Yung nagtatanong at gayon din yung sumabat na iyan nga at gayon din yung nagsabi na hindi at kamukha lang. Hindi lingid sa ating kaalaman na meron din ganyang konteksto na nangyayari sa ating
kapaligiran. Pero ang kainaman sa lalaking pinagaling ng ating Panginoon ay hindi po siya naapektuhan anuman ang kanilang komento, negative comments. Ano po? At ang kanyang sinabi ng very profound and clear, ano ba? Hanggang sumagot ang lalaking bulag na ito na pinagaling ng ating Panginoon, ako nga po iyon. Ako nga po iyon. Hindi siya nahihiya. Talaga namang teramante na kanyang sinasabi na siya raw iyon. Na meron siyang paninindigan, na meron siyang prinsipyo, na meron siyang isang paniniwala, na meron siyang isang salita at pagsunod at pagkapasakop sa Diyos na yon. Ako nga po iyon. Anong mensahe nito? Kapag tayo tinatanong na kayo ba'y born again? Kayo ba'y Kristiyano? Kayo ba'y nananalangin? Kayo ba'y kasama sa church na yan? Mariin natin na sinasabi din na oo. At hindi natin ikinahihiya. At ang tanong pa ng mga taong ito ay paano kang nakakita? Kung sa bagay, maganda naman yung mga pertinent questions na yon sapagkat ang mga pertinent questions na yon ay tumutungo doon sa talaga namang evangelistic opportunity for this blind man to share kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Ano po? Kaya ang sagot doon sa talatang 11, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos at nakakikita na ako. Aba, matalas ang memory ng lalaking bulag na ito. Hindi niya nakalimutan yung first hand na narinig niya at yung first hand na kanyang personal encounter and experience with the Lord. Amen sa ating Panginoong Diyos. What a living and blessed opportunity for Him to share. Napakahalaga yan, mga kababayan, mga kapatid at mga ka-ride-on. Lalo na ho sa panahon na ito, it is very important for us to share what is good, to share what is due, to share what is biblical, to share what is in accord with the Word of God, and to share what we indeed experience in the Lord Jesus Christ that will give an opportunity for us to inspire, to uplift, and to challenge people, those who are at the midst of sufferings, those who are at the midst of difficulties, and those who happen to possibly lose their hope and faith in the Lord. Amen po ba sa ating Panginoon? That's why let us intercede with this blind man na pinagaling ng ating Panginoong Diyos so that we can be a vessel, an ambassador of God, telling the good news to the people of whom we meet every day, whether it be in the internet, in the text, in the messenger, in the page maker, and in the live streaming, and other means of communication in today's world and situation. Kaya alam niya yung sinabi ng Panginoon, alam niya yung ipinagawa ng Panginoon,
At hindi niya ikinaihiya na siya ay pinagaling ng ating Panginoong Diyos. At ang sumunod na mga tanong ng mga taong ito na mapagtanong, ano po? Nasaan siya? Yan ang tanong nila sa lalaking bulag na ito. At ang kanyang sinabi ay ewan ko po. Totoo naman, nagsasabi siya ng totoo na hindi niya alam kung nasaan siya. Dito na ngayon pumasok yung pangalawang yugto ng kwento. Na sa halip na ikatuwa at magpuri at magpasalamat sa Diyos, ang mga Pariseyo na naturingang mga spiritual leaders, mga maalam sa kautusan ng Old Testament, mga laman ng simbahan ng panahon na iyon, ay hindi ho sila natuwa. Ano po? Kundi ang kanilang ginawa ay nag-imbestiga, nagsiyasat ang mga Pariseyo tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na pagpapagaling. Alam niyo, sa panahong ito, kapag merong maganda at mabuting ginagawa, lalo na tayo ng mga mananampalataya, let us encourage one another. Let us inspire one another. And let us intercede with one another. Let us help one another. And that is indeed the spirit of bayanihan, kapit-kapit bising. That is indeed the spirit of kalinga, malasakit, and being in camaraderie of Christians, pagiging kapatiran sa buong mundong ito. Kaya kung wala tayong magawang mabuti, manahimik na lamang po. Pero mas maganda kung tayo po ay hindi na nanahimik at gumagawa pa ng mabubuti para sa kalwalhati, para sa kaharian ng ating Panginoong Diyos at para sa katuparan ng kanyang ginagawa. Ngayon, sa ginawa ng mga Pariseyong ito, ayon doon sa verses 13 to 34, mahaba po itong tekstong ito, pero marami yung mapupulot na mga mensahe. Total araw naman lang linggong ito. Ano po? Ano po? Ating pong namnamin. Ano po? Ang sinabi, ang nangyari, dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag. Yung mga nagkwe-question, ano po? Yung mga kontrabida, ano po? Yung mga negatibo, ay dinala ang lalaking bulag na ito na pinagaling ng ating Panginoon sa mga Pariseyo. At doon sa verse 15, tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. At very consistent ang pinagaling ng Panginoon na lalaki. At ang kanyang sinabi, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako. What a very consistent affirmation sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. In this life, we need to be consistent to the Lord. And we need to continuously affirm and declare what is due before the Lord at kung ano ang ipinagagawa ng ating Panginoon. Kung kaya't ang sinabi ng ilang mga Pariseyo
Sa taong ito na pinagaling ng ating Panginoong Diyos, hindi mula sa Diyos ang taong iyan. Ano po? Yan ang sabi ng mga ilan sa mga Pariseyo. Sapagkat hindi niya ipinagngingili ng araw ng pamamahihinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay? My God, ano po? I hate these people who are telling fake news. I hate these people who are telling lies. Ano po? Ang kanilang paniniwala ay makasalanan si Jesucristo. Napakawalang yan naman ang mga ito. Ang kanilang paniniwala ay tao lamang si Jesucristo. Napakakitid naman ang paniniwala at pananampalataya ng mga taong ito. At ang kanilang ipinamumukha ay kwene-question pa ng ministeryo ng ating Panginoong Diyos ay kanyang ginawa sa panahon pa ng araw ng pamamahinga. Hindi po ba na mas merong ginagawa na mirakulo at mga mabubuting paggawa sa araw ng pamamahinga? Katulad po ng araw ng linggong ito o sa iba man ay Sabado. Paano ngayon sa ating kalagayan ngayon na nasa panahon tayo ng enhanced community quarantine? Ibig bang sabihin kapag araw ng Sabado, kahit na nanganganib ang mga infected ng virus, kahit na nanganganib yung mga hindi infected at maaaring sila ma-infect, ay hindi nakikilos at hindi nagagawa yung mga kapulisan, ang mga armies, at gayon din ang mga otoridad, at gayon din yung mga medical team, at gayon din ang mga nasa media. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, whatever you did to the least of my brethren, ginawa mo yan sa akin. At hindi sinasabi ng ating Panginoon na ang paggawa natin ng mabuti ay sa araw lamang mula Lunes hanggang Linggo maliban sa araw ng Sabado. Every day, every moment sa buhay natin, we can indeed do good things and we can indeed claim in the mighty name of Jesus Christ that this God will indeed emanate to each one of us, and each one of us can be of use in the propagation of the gospel and even in the ministry of healing and making miracles in the name of Jesus. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Kaya tinanong nila uli ang dating bulag. Hindi pa sila nasiyahan sa mga katanungan nila. At ang tanong, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mata, ang iyong mga mata, ako naman ang masasabi mo, ano naman masasabi mo tungkol sa kanya? Talaga namang ini-interrogate, question, inimbistagan itong taong pinagaling ng ating Panginoon Jesucristo. Pero sa tindi ng mga katanungan, itong lalaking bulag na ito naninindigan pa rin. Patuloy pa rin ang kanyang prinsipyo, patuloy pa rin ang kanyang sinasabi, at patuloy pa rin na konsistensya sa kanyang Panginoon. Kaya ang kanyang sinabi ng madiin, very profoundly, with faith and confidence in the Lord. Ang kanyang sinabi, ang kanyang sagot, siya'y isang propeta. Napakagandang kasagutan sapagkat isa ho sa
talaga namang gampanin ng ating Panginoong Jesucristo. Isa sa kanyang designation ay yung kanyang pagiging propeta. Kasama yon yung nahayag ang Diyos sa pamagitan niya at isang tungkulin yon. Posisyon yun, yung kanyang pagiging propeta. At ang ibig sabihin ng propeta, ambassador ng Diyos, tagapagsalita ng Diyos, tagapagpatupad ng naisin ng kaharian ng Diyos. Ganun pa man, ayaw pa rin maniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. Hindi sila nakontento, pinatawag pa ang magulang ng lalaking bulag na pinagaling ng ating Panginoon at gayon din ay siniyas at inimbestigan at inintegrate din. Kaya doon sa verse 16 at sa masumusunod na mga talata, anak ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Ang sagot naman ng mga magulang, alam po namin siya ang aming anak. Bakit nakakikita na siya ngayon? Hindi nila ipinagtabo yan o kaya hindi nila inilaglag itong anak nila. Inaffirm nila na anak nila yung lalaking bulag na ito na pinagaling ng ating Panginoon Kristo. Pero ang madiin na karugtong ng kanilang kasagutan, ngunit hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo, siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Yan ang isinagot ng mga magulang. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil nga doon sa lituntunin, no? Sa Judaismo, no? Na sa mga ganyan ay itinitiwalag sa sinagoga. Ang sino mang magpapahayag na si Jesus ay Mesias. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang na ang kanilang anak na bulag ay meron sapat na gulang at mas makabubuti na yung kanilang anak ang tatanungin. Kaya't muli nilang ipinatawag yung lalaking bulag na ito at inusisa uli. Hindi pa sila nakontento. Kaya pinatawag muli ang dating bulag at sinabi sa kanya ng mga Hudyong ito, ng mga preseng, sabihin mo ang totoo. Alam namin makasalanan ng taong iyon. Pero consistent pa rin ang pinagaling ng Panginoon na sinasabi niyang hindi niya raw alam kung si Jesus ay makasalanan o hindi. Pero ang kanyang mas matinding isinagot, isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayoy nakakakita. Praise and thank the Lord, sapagkat patuloy na consistent at hindi inilalaglag ng lalaking bulag na pinagaling ng Panginoon. Hindi niya inilaglag ang ating Panginoon sa Kristo. At ang kanyang matapang na sagot pa, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig muli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?
Napakarunong itong lalaking pinagaling ng Panginoon na ito. Alam niyo, ang isinukli ng mga nag-e-interrogate sa kanya, siya ay inalipusta. At ang sabi nila sa kanya, ikaw ang alagad niya. At mariin naman na sinasabi nitong mga umaalipusta na ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsasalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan nanggaling. What a terrible, unpertinent tugon sa kanilang inaalipusta. Kaya't ang sagot ng lalaking pinagaling ng ating Panginoon Kristo, at sabi niya, iyan nga po ang katakataka, hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayon pinadilat niya ang mga mata ko. Paulit-ulit na sinasabi, pinadilat ni Jesus ang kanyang mga mata. Alam natin, ito na yung importanteng bersikulo dito, verse 31. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanglibutan, verse 32, ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Very consistent. Talaga naman ang Diyos, yung revelasyon niya sa taong ito, tinuruan ng Diyos ang kanyang sasabihin, maliwanag sa kanya. Kaya nga po mga kapatid at mga kababayan sa ating Panginoong Diyos, mga ka-ride on, yung topic nga natin na pinapakinggan at pinapagaling ng Diyos ang mga tunay na nakikinig, sumasamba at sumusunod sa Kanyang kalooban. Matigas pa rin ang ulo, ang buhay ng mga Pariseyong ito, mga Hudyong ito, sapagkat ang sagot nila sa maliwanag at tumpak na kasagutan ng pinagaling ng ating Panginoon ayon doon sa verse 34. Ininsulto pa ang lalaking bulag na pinagaling ng Panginoon, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin. Woo! At itiniwalag itong pinagaling ng ating Panginoon. Para ba sinasabi ng matanda? Tuturuan, anak lang kita. Marami ka pang kakainin na bigas. Ako ituturuan mo. Ako narito na, nandun ka pa lang. Ay, apo, kung nanatilo ka, no, anyakid din. Uray pa'y tikatingaan nilindukin tarong pingay, kakabsat ken gagayan. Nasken, nga dejay pamati tayo. Dejay prinsipyo tayo, kan paninindigan tayo. Kinapo Diyos katagtultuloy kuma. Ano mang klase, ano mang uri, ang mga interrogative questions at pang-iinsulto. Kahit na tayo ay itiwalag. Totoo po yan. Kahit na tayo ititiwalag ng isinumang tao, ng sinumang institusyon, basta yung ating paninindigan, basta yung ating paniniwala, basta yung ating sinusunod, ay ang kalooban ng Diyos ay huwag po tayong matakot. Sapagkat ang ating pinaglilingkuran ay ang tanging buhay na Panginoong Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nahayag kay Jesucristo na nagsasabi sa pamagitan ng ating Panginoon sa mga susunod na mga talata na diyan tayo magwawakas talatang 35 hanggang 41 ng Ebanghelyo ayon kay Juan verse 9. Ang kabulagang espiritual, kung merong kabulagang pisikal ay meron din kabulagang espiritual. Binabanggit sa ilang mga verses na yan na nabalitaan ni Jesucristo na ang lalaking kanyang pinagaling ay itiniwalag ng mga Pariseyo. Ay, mga Pariseyo, kung meron pa kayong mga Pariseyo na nagtitiwalag, huwag yung gawin yan. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito. Hinanap at natagpuan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang katanungan ni Jesus sa kanyang pinagaling, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? At dagliang sumagot naman ang pinagaling ng ating Panginoon, sino po ba siya, Ginoo? Sabi niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. May pananampalataya siya. May pagtitiwala siya. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, siya'y nakita mo na, siyang nakikipag-usap sa iyo. At ang ginawa ng pinagaling ng ating Panginoong Diyos at kanyang sinabi, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. At sinabi pa ni Jesus isang kahatulan sa sanglibutan ng pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Totoo na nga naman na mayroon pong maraming mga tao na bagaman ang dalawang mata ay malinaw pero nagsisilbing mga bulag na espiritual sapagkat hindi sila sumasampalataya. Hindi sila nakikinig, nagpapasakop sa ating Panginoon sa Kristo at sa kanyang mga sinasabi. Kung kaya't maliwanag ang sinasabi ng Panginoon, yung mga taong handang makinig, yung mga taong handang sumampalataya, yung mga taong handang sumamba, magtiwala at sumunod sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang kalooban, sila'y makakikita. At sila na nagmamatigas, mabubulag. At hindi sila makikita kung paano nangyari yan sapagkat sila na rin mismo ang siyang gumagawa ng paraan na bumubulag sa kanila. Narito na naman ang mga kontrabida, ano po? Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, nagtanong na naman yung mga Pariseyo kay Jesus. Ibig mo mang sabihi bulag din kami? At ang sagot ng ating Panginoon Kristo, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Napakamatilinhaga itong inasabi. Kung hindi lamang matigas ang mga ulo, isipan at damdamin ng mga Pariseo nito, nakikinig sila, sumasampalataya, at sumasamba, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sana sasabihin ng Panginoon na ito. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, sumunod tayo sa Diyos at sa kanyang mga salita. Sumunod din tayo sa mga ipinapatupad sa atin ngayon. Sa panahon nitong enhanced community quarantine, hindi lamang sa Luzon at maging kayo, sa nasa Luzon, Visayas at maging sa iba pang mga panig ng daigdig na ito. Kaya tayo po ay
tumugon sa mensaheng ito. At habang binabasa ko ang ilang mga salita mula sa ating sinasampalatayanan, magkaroon tayo ng katahimikan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa iwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap, kahatulan ni Ponce Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Magkaroon tayo ng katahimikan sa mga sandaling ito ng pagninilay-nilay. Alalahanin natin ang mga tao sa buong mundo na namatay dahil sa epekto ng COVID-19. At maging sila na nasa quarantine period sa kasalukuyan na ito. Alalahanin natin at ipanalangin. Sa pangalan mo Jesucristo, ito ang aming pagninilay-nilay at pananalangin sa mga bagong mga bayani na ibinuwis ang kanilang mga buhay bilang mga lingkod bayan na naglilingkod, ginagampanan ng kanilang mga duties and responsibilities. In Jesus' name, Amen. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magkaroon tayo ng pagninilay-nilay at panalangin. Alalahanin natin at ipanalangin natin ang bawat pamilya, ang bawat kapwa natin, maging ang bansang Pilipinas sa kabuuan, sa mga namumuno sa atin, sa lahat ng mga ahensyas, departamento at kinakasangkapan ng Panginoon, at gayon din ang buong mundo, na sama-sama natin malagpasan ang laganap na coronavirus 19 sa panahong ito at masugpo ng mabilisan mamatay at manumbalik ang normal at bagong buhay nating lahat. Manalangin tayo. Sa pangalan mo Jesucristo, ito po ang aming mga panalangin at pagninilay-nilay at pag-alaala. Nawa Panginoong Diyos, inyo pong pakinggan ang hibik ng aming mga puso at iglesia. Sa pangalan mo Jesucristo, ito po ang aming panalangin.
lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba sa ating Panginoon? At sa oras na ito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo, atin pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga pitaka, sapagkat ito po ang panahon na ng ating mga pagkakaloob, ng ating mga handog, at gayon din ng ating mga pangako at ikapo, bilang pagpapasalamat natin sa Diyos na buhay, na pinanggagalingan ng mga blessing na ating natatanggap sa araw-araw, at bilang bahagi ng ating patuloy na pakikiisa sa ating iglesia lokal, fellowship man ang tawag natin, o yan man ay mission church, upang sa ganon ay magpatuloy yung ministeryo ng pagkakaloob. At patuloy po natin na i-bless ang ating church na ating kinabibilangan. At ihahandog natin, at pagkatapos ay ating pong ipagkakaloob sa ating local church o mission church o fellowship, na kung saan tayo po ay bahagi o kaanib o kasama sa ministeryo. At siyempre, isama din natin sa ating panalangin that the Lord Jesus Christ will continue to pour out and shower His manifold and unlimited blessings to all churches, and even to every family, to every nation, and to every citizen, not only in this world, but throughout the whole world. Kaya tayo po ay maghandog sa panahon na ito. Habang inaawit ko po itong awiting What a Friend We Have in Jesus. Ano po? Alam ko pong meron kayong mga personal requests, at sa panahon ng ating pastoral prayer ay manalangin din po kayo. Ano po? At kung nais nyo na merong prayer request na makarating sa akin, i-type ninyo. At yan ay mababasa natin. At meron pa tayong mga gawain everyday po. Ayon po sa schedule ng ating ride-on ministry from Monday to Sunday. Kaya habang inaawit itong What a Friend We Have in Jesus in Tagalog, ay tayo po ay maghandog ng ating mga kaloob, ng ating mga pangako at ikapo. Ano po? At habang inihahanda natin ang ating mga pitaka, ay hayaan ninyo na ang abang lingkod ng Diyos ay uminom ng tubig, ang tubig ng buhay. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang tubig ng buhay, at ang sinumang iinom nito, kailanman ay hindi mauuhaw. Amen sa Panginoong Diyos. Tunay nga na nakakatighaw ng ating pagkauhaw ang tubig na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Kung ang tubig ay kinasangkapan ng Diyos sa panahon ng konteksto ng ating binalangkas, magpahanggang sa ngayon ay patuloy na kinakasangkapan ng Diyos ang tubig. Sapagat ang tubig, yan po ay gindo, yan po ay kaloob ng Diyos, at yan ay kasama sa kailangan ng ating health, and therefore, health is wealth. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay maghandog ng ating mga kaloob
pangako at ikapo. Si Jesus naming kaibigan, salat dusay pinasan, o daan ng kapalaran, Diyos ay madalanginan. O anong kapayapaan, lunas sa karamdaman, ang ating nararanasan kung Diyos ay dalanginan. May pagsubok ba at tukso at laganap ang gulo, laksan mo yaong loob mo, dumalangin kay Kristo. May tapat pa bang kaibigan na karamay sa lumbay? Si Jesus lubhang maalam, atin siyang dalanginan. Kung inyo na pong nagawa ang pagkakaloob na yan, sabayan ninyo ako na ang mga kaloob na yan ay atin pong ihandog sa ating Panginoong Diyos. At kasama na rin po yung ating mga special requests at pastoral prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, tanggapin mo ang aming mga kaloob, pangako at mga ikapo. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga ito'y maging mabisa at epektibong instrumento sa patuloy na ministeryo at misyon at proyekto ng iglesia na aming kinabibilangan. Pagpalain mo ang financial status ng bawat church at bawat pamilya. Nang patuloy na managana, Panginoon, ayon na rin sa pangako mo sa provision mo at sa iyong gabay at pagpapala sa amin sa araw-araw at sa tuwid-tuwina. Na kahit na po sa panahon ng krisis na ito, patuloy na nakapagmiministeryo ang iglesia na aming kinabibilangan, anuman ang aming denominasyon, ang higit sa lahat, ikaw ang Diyos na aming pinupuri, pinapasalamatan at sinasamba. Panginoon, sa inyo naming ipinagkakatiwala lahat ng mga prayer requests. Nababasa po ninyo, nalalaman po ninyo. At maging ang aming panalangin sa bawat pamilya, sa bawat individual, sa aming bansa sa kabuuan, sa mga naglilingkod sa aming bayan, sa mga nalulungkot, sa mga naulila, at sa mga nawawala ng pag-asa, at gayon din sa bawat bansa sa buong mundo. Patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming gabayan, at patuloy mo kami na bigyan ng inspiration upang magpatuloy na makinig, magpatuloy na manampalataya sa inyo, sumunod sa inyo, sumamba sa inyo, at magpailalim sa inyong banal na kalooban. Sa iyo lahat ang papuri at pasalamat
Sapagkat lahat ng ito, dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo, naming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen. Mahina katigiman din ng pasang suliranin, si Jesus dulugan natin, sa Kanya'y dumalangin. Kung kaibigan mo'y lumimot, idalangin mo sa Diyos. Sa Kanya ikaw ay kupkup, kaaliwan mong lubos. Amen sa ating Panginoong Diyos. At tunay ng ating Panginoon ay siyang matalik na kaibigan natin, sapagkat mismo siya ay itinuturing din tayong kanyang mga matatalik na mga kaibigan. Kaya ang Diyos na ito, hindi tayo iiwan ni pabayaan man. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Kaya sa inyo, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on, kung sino man sa inyo, saan man kayo sulok naroon, kung kayo po ay nagse-celebrate ng birthday nyo, o wedding anniversary, or any special occasion sa araw na ito, at maging within this week, would you please accept my warm and manifold greetings and prayer to all of you. At patuloy kayong pagpalain ng Panginoong Diyos at patuloy na pagkalooban ng kanyang blessing at gayon din na maraming taon pa na inyong ise-celebrate with your family and other camaraderies ng inyong mga buhay. At ang ilang mga announcement natin, mga kapatid at mga ka-ride-on sa Panginoong Diyos, ay isama natin sa ating mga panalangin ang madaliang pagsugpo at mawasak na, mapatay na itong coronavirus disease 19, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, including other kind of viruses. Ano po? At gayon din po ang mga iba't ibang mga prayer requests kayo na who are the midst of sufferings, difficulties, calamities, and disabilities, and even sicknesses and illnesses. You can chat with me in my messenger at pwede rin yung ipadala ang inyong mga prayer requests at may isasama natin sa mga darating pang mga episodes ng Ride On Ministry. We continue to reminisce and celebrate this Lenten season with the Lord Jesus Christ up to April 9 this year in preparation for the April 10 worldwide celebration of the Easter Sunday. At gayon din po ang Ride On Ministry live streaming episode 24 bukas alas 9 ng gabi. At ito po every Monday at gayon din ng Ride On Ministry live streaming in collaboration with BLCT Intercessory Prayer Ministry every Tuesday to Saturday 9 o'clock in the morning. And Ride On Ministry live streaming in collaboration with BLCT Palm Pulpit Active Living Ministry every Sunday 10 o'clock in the morning.
Kaya nga po, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-ride on na sa lagi ninyong pakikibahagi, panonood, pagsubaybay at pagko-comment at pag-share sa iba sa lahat ng episodes ng Ride On Ministry live streaming. At ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay sinasabing shout out to the Lord Jesus Christ. Shout out to all of you, my dear friends in the Lord. At kasama natin ng ilang mga kapatid na kung saan ay nagbigay po ng kanilang komento. At ating pong basahin. At ang sabi ng ating Reverend Luis Cruz ay thank you po, Bethany Methodist Church is still watching. God bless Bishop Lito Tangonan and family. Salamat din at pagpalain ka ng Panginoon dyan sa Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, and to all churches throughout the whole world. At gayon din mula kay Engineer Lemuel Dupale Nicolas from the United Methodist Church somewhere in Muñoz, Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay to God be the glory. Amen. Pagpalain ka tang iyong pamilya. And also from my loving auntie Ofelia Segundo Tangonan Garcia from the city of Santiago, Isabela. God bless us all. Salamat sa comment. Pagpalain ka ng Panginoon. And from my Kabagyan June Tangonan is watching. God bless you. And from kapatid Shirley Atraso Paole, ang kanyang sinabi, God bless you all. God bless you too. At gayon din mula sa ating kapatid na Galonete Aposen Ramos Tony is watching. God bless you po and your family. And ang comment ng ating kapatid na Shirley Atraso Paole is watching you. God bless you po and your family. Likewise, sister. At mula sa ating kapatid na Ker Tangonan and others ay sa panonood, God bless. At from top fan, kapatid na Amante Vicente Rosana, wherever you are, ang kanyang comment ay good morning po, God bless you din. At mula kay kapatid na Deng Cañete Duran, Amen. Amen po sa Panginoon. God bless. At mula sa ating Dr. Patricinio Boyet Senarilla from Galilee Methodist Church, Barrio Militar, City of Palayan, Nueva Ecija, Amen. Ang kanyang comment. At gayon din, ang si Deaconess Cynthia Espiritu Rigor from same local church at lugar, Amen. Ang kanyang comment. God bless you. At mula kay Kumaring Aida Makarasig from Giginto, Bulacan. Ito po ay mister ng ating DSC Reverend Emil Makarasig. Siya po ay misis niya. At ang kanyang comment, God bless you po. God bless din po at pagpalain ka ng Panginoon. At mula kay Olivia Bueno. At nakikinig din at purihin natin ang Diyos mula sa Bigkis Lahi. Napakalaking grupo ito. Maraming salamat. God bless God Bigkis Lahi. At mula sa aking kamag-anak Ermile Acoba Kabakungan Merculio from San Mateo, Isabela, ang comment niya ay Amen. Amen. God bless you all. At mula sa Tapan Olivia Bueno, ang kanyang comment, Amen. Thank you and God bless Bishop Lito. Amen. Thank you din at God bless you all. At ang comment ng ating Dr. Patricinio Boyet Senarilla, patuloy po nawa tayong ingatan at samahan ng Panginoon sa panahong ito at ipagkaloob ang biyayang sapat sa lahat upang sa araw-araw ay makapaglingkuran tayo sa isa't isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much for that wonderful and amazing comment. God bless you all. At mula kay Reverend Dante Bamba from Marvelous Faith Methodist Church, City of Calamba, Laguna, ang kanyang comment, God bless us all. Amen. Sa ating Panginoon, God bless us all. At mula kay Mrs. Nerissa de la Peña, ang kakabiyak ng ating DSE Reverend Bayani de la Peña, somewhere in Nueva Ecija, Rizal Nueva Ecija.
Ang kanyang comment ay purihin ang Panginoon sa inyong buhay, purihin ang Diyos, at pagpalain ng Panginoon ang inyong buhay, at ang kanyang dagdag ay God bless us all. Amen. God bless us all. At marami pang mga iba't ibang mga comments at mga iba't ibang mga nanood at yung mga nakalagay dito at yung mga nag-a-appear at yung mga hindi nag-a-appear ay ating pong babasahin at ito po ating pong i-acknowledge sila kung saan man sila nanggagaling na lupalop ng daigdig na ito o bansa ay napakainam na sila po ay ating kilalanin. Kertangonan, Corazon Navarro, Pastor Jake Caballero, Reverend Federico Cruz Jr., at gayon din Reverend Simeon Labasan Arsiaga from Tarlac, at gayon din ang aking inaanak, Deaconess Biran Nanaw Nicolas. Hindi, mother niya yan. Mother niya. Mother pala ng aking inaanak. At gayon din ng kapatid na Rowena Santiago. At kapatid na Vince Michael Label Bote from Canada. At gayon din ng kapatid na Meros Rodriguez Tandayo, somewhere in San Jose del Monte City, Bulacan. At gayon din ng Reverend Toma Cruz, dyan po sa Bulacan. At gayon din ng kapatid na Gabriel de Guzman Jr., parang Malabon yan, ano? From Malabon City. At kapatid na Edwin Hilario from Malabon City. Aida Macarasig, Bulacan. Kapatid na Deaconess Claribel Benaventura, Maria Aurora Province. At kapatid na Amante Vicente Rosana. At gayon din ang kapatid na Cora Pascual, kapatid na Delphin Amgao, Alexander Bacon, Pastor, at kapatid na Aloysa Toledo, ang Pastor Shin from Korea, pero nandyan sa Bataan, Hamsamnida, at purihin ang ating Panginoong Diyos, Saranghe, at gayon din ang kapatid na Ding Cañete Duran, at kapatid na Deaconess Elisa Gansit, at kapatid na Rodolfo Rafael, Pilar Pahe, Balilla Sagon, at gayon din po ang kapatid na Cherry Bisaya Tangonan Reginaldo. Ito po yung kamag-anak ko po ito nasa Canada. Reverend Bong Quito, kapatid na Olivia Bueno, kapatid na Ricardo Latawan, at kapatid na Cecilia Campos, kapatid na Josie Rose Evangelista Salinas, somewhere in Maria Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na Lawrence Dave Portugal Abugan. Diyan po sa Bagong Silang, Bagong Silang, Caloocan City, anak ng ating Pastor Edwin Abugan. At gayon din ang kapatid na Peter Agasen, from Palayan City yan. At kapatid na Reverend Dante Bamba from Calamba City. At gayon din ang kapatid na Amy Abisamis from Bagong Barrio United Methodist Church, Caloocan City. At gayon din ang kapatid na Mark Sehon ng Marvelous ng Flaming Bush Christian Church, diyan po sa along Congressional Avenue, Project 8, Quezon City. At added comment mula kay kapatid na Cecilia Campos. Ang kanya sinabi, God is able, nothing is impossible. God bless you, Bishop, in your ministry. Grant you good health and more days in your service. Maraming salamat. Gayon din, good health sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapatid, at sa lahat ng tao. At mula kay Deaconess Elisa Gansit, ang kanyang comment, God bless, Ride On Ministry, Amen for the Lord. Thank you very much. God bless us all. At Amen sa lahat ng Panginoon. At mula kay Reverend Omar Lapitan, dyan po sa Rizal, Nueva Ecija. Kasama din natin ngayon. At God bless you and your ministry and your family. At
other na hindi po nag-a-appear dito, ano po, ay maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng mga churches na nanood at nakinig. Kayo man ay galing sa iba't ibang denominasyon at sa lahat ng mga pamilya, kilala kayo ng Panginoon at sa lahat ng bansa kung saan man kayo naroon ay purihin at pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat, mga ka-ride on. At tayo'y magkita-kita muli sa mga nabanggit na mga schedules na episodes ng Ride On Ministry live streaming. Maraming salamat po at patuloy po kayong gabayan, protektahan, iligtas at pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong mga pamilya at gayon din sa inyong mga pinagkakabalahan sa loob ng inyong mga bahay. Kaya mag-isip tayo kung ano ang gagawin natin sa loob ng bahay, sapagkat kung wala tayong ginagawa sa loob ng bahay, mahirap po yung tayo nakatihaya, At least meron tayong ginagawa, mag-exercise tayo, umaawit tayo, at kung meron tayong mga kailangan na linisin sa loob ng bahay, linisin natin, at kung merong kailangan na pinagkakabahan natin upang sa ganun ay gumagana yung mga utak natin, yung mga puso natin, yung mga mata natin, yung mga ilong natin, yung mga bibig natin, at yung kabuuan at meron pa ring pagkilos at communication in spite of social distancing po sa isa't isa. Kaya sabi ko sa miss ko, huwag ka lumapit sa akin. 1 meter lang. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya nga po, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship and prayer. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa at magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan at sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen po sa ating Panginoon. Bye-bye until we meet again. In the mighty name of Jesus Christ. Amen sa ating Panginoong Diyos. Salamat po, Lord. Ikaw ang nanguna. Salamat po, Lord. At pinagbigyan mo na walang aberya sa aming komunikasyon. Salamat, Lord, ang iyong anointing. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Bye-bye.